Nagbukas ang pelikula noong 5 ng Hunyo taong 1944 noong ikalawang digmaang pandaigdig habang naghahanda ang isang squad ng mga sundalong Amerikano upang buwagin ang pananakop ng mga Aleman sa France. Ang kanilang kasalukuyang misyon ay sirain ang isang radio tower na kontrolado ng Nazi sa ibabaw ng isang simbahan sa isang maliit na nayon sa France upang ang US Air Force ay makapagbigay ng suporta sa mga hukbo sa lupa na darating sa mga beach sa D-Day. Sa mga sundalo, nakilala natin ang ating pangunahing tauhan, si Ed Boyce, isang recruit na 3 buwan pa lang sa hukbo. Wala siyang gaanong karanasan at madalas na kinukot siya ng mga kasamahan niyang sundalo na nagsasabing hindi niya kayang humawak ng armas ng maayos, ngunit hindi sila masyadong pinapansin ni Boyce at nanatiling nakatutok sa misyon. Di nagtagal pagkatapos, nang malapit na sila sa kanilang target, ang kanilang sasakyang panghimpapawid ay sumailalim sa matinding pamamaril mula sa mga Aleman. Naiwasan ng sasakyang panghimpapawid ang ilan sa mga pag-atake, ngunit mas maraming pagsabog ang sumabog sa kanilang landas na naging sanhi ng pagkamatay ng ilang miyembro. Hindi nagtagal, bumukas ang pulang ilaw, pagkatapos ay tumalon ang mga sundalo mula sa eroplano gamit ang kanilang mga parachute, ngunit magkagayunman, karamihan sa kanila ay namatay sa pagsabog. Sa gitna ng kaguluhan, nakaligtas si Boyce sa pamamagitan ng paglapag sa ilog at hindi nagtagal ay muli niyang nakasama ang kanyang senior, si Corporal Ford. Pumunta sila sa nayon at natagpuan nila ang 3 nakaligtas na sundalo, sina Tibet, Chase at Dawson. Bilang pinaka-nakatatanda na miyembro, si Ford ang namuno at nagpatuloy sila sa kanilang destinasyon, ngunit nangyari ang hindi inaasahan nang makatapak si Dawson ng isang landmine at kalunos-lunos na nawala ang kanyang buhay. Ang mga sundalo ay labis na nabigla sa pagkamatay na ito, ngunit wala silang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang kanilang misyon. Nang maglaon, habang patungo sila sa nayon sa pamamagitan ng kakahuyan, bigla silang nakasalubong ng isang dalagang Pranses na nagngangalang Chloe. Agad itong tumakbo nang makita sila, ngunit inutusan sila ni Ford na habulin siya, iginiit na walang dapat na makaalam tungkol sa kanilang presensya. Sumunod ang mga sundalo at mabilis na kinuha siya, kaya naglabas siya ng kutsilyo para ipagtanggol ang sarili. Dinisarmahan siya ni Ford ng walang kahirap-hirap, habang si Boyce, na nagsasalita ng Pranses, ay tiniyak sa kanya na wala silang balak na saktan siya. Ibinunyag niya na gusto lang nilang gabayan niya sila patungo sa nayon at nakakagulat na pumayag si Chloe na tulungan sila. Sunod, dinala niya sila sa kanyang bahay at isiniwalat na nakatira siya kasama ang kanyang 8 taong gulang na kapatid na lalaki at ang kanyang tiyahin. Nanatili sa labas si Boyce kasama si Chloe habang ang 3 pa ay tumungo sa loob upang kumpirmahin na nagsasabi siya ng totoo. Gayunpaman, nag-alala si Chloe na baka saktan nila ang kanyang pamilya, kaya't sinundan niya sila at hindi sinasadyang gumawa ng ingay, na agad na nag-alerto sa mga kapitbahay. Agad itong ipinaalam ng isa sa mga matatandang babae sa mga sundalong Nazi na sinabing nasa labas si Chloe pagkatapos ng curfew at dapat parusahan. Nang marinig ito, lumitaw ang maraming Nazi, kaya walang pagpipilian si Boyce kundi magtago. Pagkatapos ay pinanood niya si Chloe na galit na hinarap ng mga Aleman na nagsimulang bumastos sa kanya, ngunit sa kabutihang palad, dumating ang isang mataas na opisyal na nagngangalang Waffner at mukhang gusto niya si Chloe kaya pinagalitan niya ang kanyang mga nasasakupan at hinayaan siyang umalis. Pagkaalis ng mga Aleman, pumasok sina Chloe at Boyce sa kanyang bahay at muling nakasama ang iba pang mga sundalo. Nakarinig sila ng mga kakaibang ingay na nagmumula sa isa sa mga silid, ngunit ipinaliwanag na ito ay ang kanyang tiyahin lamang na may sakit. Nakilala rin nila ang kanyang nakababatang kapatid na si Paul na nasa sabik nang makita ang mga sundalo at gustong maglaro. Pagkatapos ay ipinadala ni Ford sina Tibet at Chase sa simbahan upang tingnan kung mayroon sa kanilang mga miyembro ng squad ang nakaligtas at pumunta doon. Samantala, hindi mapakali si Boyce sa mga nakakatakot na ingay na nagmumula sa silid ng tiyahin, kaya lumapit siya sa pinto para tingnan siya. Nadurog ang kanyang puso nang makakita siya ng isang ganap na pumangit at nakakatakot na babae. Sa sandaling iyon, dumating si Chloe at si Boyce na natatakot ay nagtanong kung ano ang nangyari sa kanyang tiyahin. Sumagot siya na dinukot siya ng mga Aleman at dinala siya sa simbahan kung saan nagsagawa sila ng ilang eksperimento. Lumalabas na ang isang Aleman na doktor ay nangingidnap ng kahit sinong tao mula sa mga bahay upang magsagawa ng kakilakilabot na mga eksperimento para sa mga Nazi gamit ang tar mula sa lupain na sinasabing nagtataglay ng isang espesyal na kapangyarihan. Pagkatapos ay ginamot ni Chloe ang tama ng bala ni Boyce na nagpaliwanag na kinasusuklaman niya ang mga Aleman dahil pinatay din nila ang kanyang mga magulang. Di nagtagal, bumalik ang mga Nazi sa lugar at kumatok sa pinto, kaya nagtago sina Paul, Boyce at Ford sa attic.
Binuksan ni Chloe ang pinto para makita si Waffner at nag-aatubiling pinapasok siya. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, sinubukan niyang makipag-ibigan sa kanya dahil tila may kasunduan sila na pagbibigyan niya ito bilang kapalit ng proteksyon. Sinubukan ni Chloe na tumanggi, na nagsasabing ayaw niyang gawin ito ngayong gabi, ngunit patuloy siyang pinipilit ng sundalo na nakikita ni Boyce at Ford mula sa itaas. Nang patuloy siyang tumanggi, nagbanta si Waffner na dadalhin niya ang kanyang kapatid sa simbahan tulad ng kanyang tiyahin. Ang kawawang babae ay nag-aatubiling sumang-ayon sa gusto niya. Pagkatapos ay pilit na sinubukan ni Waffner na lumapit sa kanya. Sa itaas na palapag, galit na galit si Boyce sa lahat ng ito at gustong makialam, ngunit pinigilan siya ni Ford na nagsabing mas lalo silang malalagay sa gulo at malalagay sa alanganin ang misyon. Anuman, tumanggi si Boyce na manatiling walang ginagawa at bumaba sa hagdan na itinutok ang baril sa ulo ni Waffner. Nagmamadali din si Ford para tulungan ang kanyang kasama at nauwi sa brutal na pambubugbog kay Waffner. Pagkatapos ay binihag nila siya, inilagay sa atik at nakatali, kung saan nagpa siya si Ford na pahirapan siya para sa impormasyon. Sunod, inutusan ni Ford si Boyce na pumunta sa simbahan upang subaybayan ang lugar na sinang-ayunan ng huli at umalis. Hindi nagtagal ay nakarating si Boyce sa pasukan ng simbahan, kung saan laking gulat niya nang makitang sinusunog ng mga Aleman ang mga nagbagong anyo ng mga taga-nayon gamit ang flamethrower. Kinilabutan siya dahil dito, at pagkatapos ay bigla na lang lumitaw ang isang German Shepherd dog mula sa kung saan at inatake siya. Inalerto nito ang mga Nazi na iniwan si Boyce sa sitwasyon kung saan wala siyang magawa at na-corner. Sa kabutihang palad, nakita niya ang isang dumadaan na truck at agad na tumalon sa loob, ngunit halos iwanan ng kanyang kaluluwa ang kanyang katawan nang mapagtanto niyang ang truck ay puno ng mga bangkay. Sumunod, ang truck ay tumungo sa loob ng simbahan at sa pamamagitan nito, nagawa ni Boyce na makalusot din sa loob. Bumaba siya sa truck at laking gulat niya nang matuklasan niya ang isang pasilidad sa ilalim ng lupa. Natagpuan niya ang ilang katakot-takot na mga selda at sa pagtingin sa isang butas, nagimbal siya nang makita ang isang nakakatakot na nilalang sa kabilang panig. Si Boyce na gulantang pa rin ay nagpatuloy sa paglalakad at nakarating sa isang nakakatakot na laboratorio kung saan nakakita siya ng isang malaking hukay ng alkitran at sa itaas nito ay may mga taong nakakulong sa mga bag. Pagkatapos ay nakarating siya sa isang silid kung saan nakakita siya ng isang hiringgilya na naglalaman ng pulang sangkap at kumuha ng isa. Ilang sandali pa, narinig ni Boyce ang isang babaeng humihingi ng tulong sa di kalayuan. Ngunit nang sumugod siya sa kanya, kinilabutan siya nang mapagtanto na buhay pa ito sa kabila ng ulo lamang ang mayroon siya. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang kapwa Amerikanong sundalo, si Rosenfeld, na nakatali sa isang mesa, ngunit hindi pa sumasailalim sa mga eksperimento. Nagmamadali si Boyce upang tulungan ang kanyang kasama, ngunit biglang dumating ang isang doktor na nagngangalang Smith, kaya napilitan siyang magtago. Natatakot siyang nanonood habang tinuturukan ng doktor ang isang patay na katawan ng pulang hiringgilya at binuhay ang lalaki. Pagkatapos ay ikinulong ang nabuhay na katawan sa isang uri ng morgue. Pagkaalis ng doktor, nagmadali si Boyce upang tulungan ang kanyang kasama na konektado sa kakaibang aparato. Ginamit ni Boyce ang lahat ng kanyang lakas at pagkatapos ng matinding pagsusumikap, sa wakas ay nagawa niyang tanggalin ang aparato na nagdulot ng matinding sakit kay Rosenfeld. Nagpa siya ang dalawa na tumakas bago pa man may dumating, ngunit hindi nila alam kung saan pupunta. Sa kabutihang palad, nakakita sila ng imburnal at hindi nag-aksaya ng oras, binuksan ito upang makatakas sa lugar. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa bahay ni Chloe, kung saan sa wakas ay nakabalik sina Tibbit at Chase pagkatapos subaybayan ang lugar. Tinanong ni Ford ang dalawa tungkol kay Boyce, ngunit wala silang ideya at ipinagpalagay na siya ay nadakip ng mga Aleman. Ngunit ilang sandali pa, sa wakas ay bumalik si Boyce kasama si Rosenfeld at natataranta niyang sinabi sa grupo ang lahat ng nasaksihan niya sa simbahan, ngunit walang nakakaintindi sa kanyang sinasabi at nagagalit si Ford na hindi man lang niya sinuri ang radio tower. Para patunayan ang kanyang sinasabi, ipinakita ni Boyce ang hiringgilya na may pulang substance na nakita niya sa lab. Naging interesado si Ford at sinimulan niyang tanungin si Waffner tungkol sa kung ano ang sangkap at kung anong mga eksperimento ang kanilang isinasagawa. Gayunpaman, malinaw na tumanggi ang Aleman na ibunyag ang anuman at sinabi lamang na ang mga tao sa bayan sa wakas ay magkakaroon ng silbi sa buhay dahil ang kanilang mga katawan ay gagamitin upang lumikha ng isang bagay na mas malaki. Ikinagalit ito ni Chloe na agad siyang sinaksak ng kutsilyo bilang paghihiganti para sa kanyang mga magulang at tiyahin. Sinubukan niyang saktan pa siya, ngunit pinakalma siya ng mga sundalo at pinababa siya. Sumunod, ibiniti ni Ford si Waffner at brutal na pinahirapan para sa impormasyon, ngunit wala itong kabuluhan.
Hindi kinaya ni Boyce ang labis na karahasan at sinubukang pigilan si Ford para lang masuntok sa mukha. Nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang dalawa at iginiit ni Boyce na ayaw niyang pumatay ng sinuman, habang malamig na ipinaalala ni Ford sa kanya na bilang mga sundalo, dapat ay handa silang gumawa ng mahihirap na desisyon. Matapos magtiis sa walang humpay na pambubugbog, sa wakas ay nagbigay si Waffner ng ilang impormasyon na nagbubunyag na mayroong 40 lalaki na nakatalaga sa tore. Gamit ang kaalamang ito, tinipon ni Ford ang kanyang squad at inihanda ang mga ito para sa labanan. Inutusan niya si Chase na ihanda si Waffner para sa transportasyon dahil plano nilang gamitin siya upang guluhin ang kalaban kapag inilunsad ang kanilang pag-atake. Sumunod si Chase at nagtungo sa attic kung saan natagpuan niya si Waffner na walang malay. Itinulak niya ito at tinawag pa ng ilang beses, ngunit hindi sumasagot. Sa palagay niya ay patay na ang Aleman at naging kampante. Kaya, sinamantala ni Waffner ang pagkakataong ito para bigla siyang itumba at magpaputok ng maraming bala. Nang marinig ang mga putok ng baril, sumugod ang iba sa attic at nahuli si Waffner, ngunit huli na ang lahat dahil si Chase ay malubhang nasugatan at hindi nagtagal ay sumuko sa kanyang mga pinsala. Nalungkot ang lahat, lalo na si Boyce, na pagkatapos ay gumawa ng desperadong desisyon. Inilabas niya ang hiringgilya na puno ng misteryosong pulang serum at itinurok ito kay Chase, umaasang maibabalik siya. Ilang sandali pa, nagkabisa ang serum at biglang nagising si Chase na iniwan ng buong grupo na tulala at hindi makapaniwala. Nang tanungin kung ano ang kanyang nararamdaman, iginiit ni Chase na ayos lang siya, ngunit umamin na labis siyang nauuhaw kaya inabutan siya ng tubig ng iba. Pagkaraan ng ilang sandali, nakaramdam siya ng matinding init at ang kanyang katawan ay nagsimulang umikot at nagmutate sa mga nakakatakot na paraan na ikinatakot ng lahat. Umusbong ang kanyang mga buto at sumisigaw habang unti-unti siyang nagiging isang nakakatakot na nilalang na mala-zombie. Ang grupo ay nagsimulang magpanik at humingi ng mga sagot mula kay Waffner, kaya sinabi lang niya na ang 1,000 taong Reich ay nangangailangan ng 1,000 taon na sundalo. Sa isang nakakagulat na twist, inihayag na muling binubuhay ng serum ang mga patay bilang napakapangit na mga super soldier na balak ng mga Nazi na gamitin upang matiyak ang tagumpay sa digmaan. Makalipas ang ilang sandali, biglang naging sobrang agresibo si Chase at sinimulang salakayin si Boyce, sumisigaw at hinihiling na malaman kung ano ang ginawa nito sa kanya. Pilit na pinigilan siya ng iba, ngunit binalingan niya ang mga ito, kaya napilitan si Ford na barilin siya ng maraming beses. Gayunpaman, ang putok ng baril ay hindi nakakaapekto kay Chase at nagsimula siyang maging mas marahas. Sa huli, pinabagsak siya ni Boyce sa lupa at paulit-ulit na pinaghahampas ng kanyang baril hanggang sa tuluyang mapatay ang zombie. Sa kasamaang palad, ang lahat ng kaguluhang ito ay nagpahintulot kay Waffner na makatakas at sa daan, natagpuan niya si Paul na ginawa niyang hostage. Sa oras na napagtanto ng iba kung ano ang nangyari, huli na ang lahat dahil nasa labas si Waffner at inalerto ang mga Nazi. Hindi nagtagal ay dumating ang mga sundalong Amerikano at isang matinding putukan ang sumiklab sa pagitan ng dalawang panig. Maraming mga Aleman ang nawalan ng buhay at si Waffner ay nasugatan ng husto at ang kalahati ng kanyang mukha ay nawasak. Anuman, nagawa niyang makatakas kasama si Paul sa tulong ng mga nakaligtas na sundalong Nazi. Nang makita ito, nagsimulang magpanik si Chloe at nakiusap sa mga sundalo na tulungan ng kanyang kapatid. Ngunit iginiit ni Ford na dapat silang kumilos kaagad upang sirain ang tore dahil alam na ngayon ng mga Aleman ang kanilang plano. Gayunpaman, nanindigan si Boyce na kailangan muna nilang iligtas si Paul na nasa panganib dahil sa kanila. Iminungkahi niya na pasabugin nila ang buong simbahan na sisira sa istasyon ng radyo kasama ang laboratorio. Nang marinig ito, nagpa siya si Tibet na suportahan siya at atubili ding pumayag si Ford na sundin ang kanyang plano. Sa ibang lugar, dumating si Waffner sa laboratorio na naghihirap sa hindi matiis na sakit at desperadong hinanap ang hiringgilya na may pulang sangkap upang turukan ang kanyang sarili. Binalaan siya ni Dr. Smith na ang serum ay hindi pa nasusubukan sa isang buhay na tao at lubhang mapanganib. Ngunit si Waffner, na natupok ng sakit at galit, ay hindi siya pinansin at nauwi sa pag-inject ng serum. Nagpakawala siya ng nakakatakot na dagundong habang ang kanyang katawan ay marahas na pumipihit at naging isang nakakatakot na nilalang. Sa kabilang banda, nakatagpo ni Chloe ang isa sa mga sundalong Nazi na ngayon ay nakatingin sa kanya at nagsimulang habulin siya. Sa huli ay nagawa nitong makorner siya sa isang liblib na lugar at sinubukan siyang salakayin, ngunit biglang tumawa si Chloe. Bago pa maintindihan ng lalaki ang nangyayari, pinabagsak siya ni Ford. Maya-maya, dumating ang parehong lalaki sa simbahan sakay ng kanyang sasakyan na may duct tape sa bibig. Nagtataka ang mga Nazi kung ano ang nangyari at sinubukan ng lalaki na sabihin sa kanila ang isang bagay, ngunit hindi niya magawa.
Pagkatapos ay tinanggal ng mga German ang tape sa kanyang bibig, ngunit ito ay naging isang malaking pagkakamali dahil mayroon siyang granada sa kanyang bibig at ilang mga pampasabog na nakatali sa malapit. Ang bomba ay agad na sumabog, na pumatay sa malaking bilang ng mga Aleman. Mas maraming mga Nazi ang dumating upang isecure ang checkpoint, ngunit sina Rosenfeld at Tibet ay mabangis na umatake at nagawang patayin din sila. Samantala, ginamit ni Chloe, Ford, at Boyce ang pagkagambala para makalusot sa imburnal. Nang matagumpay silang makapasok sa loob, humiwalay si Chloe sa mga lalaki para hanapin ang kanyang kapatid. Tinutukan niya ng baril ang isang sundalong Nazi at inutusan na dalhin siya nito kay Paul. Sumunod ang natatakot na lalaki at dinala siya sa isang silid, ngunit ito pala ay isang silid na puno ng mga zombie na ikinasindak niya. Babarilin na sana siya ng sundalo, ngunit sa kabutihang palad, dumating si Boyce sa tamang oras at pinatay ang lalaki. Nang maglaon, sa wakas ay nahanap ni Chloe at Boyce si Paul na nakatali sa isang kama sa lab at iniligtas siya. Sinabihan ni Boyce ang dalawa na tumakas dahil mayroon pa siyang hindi natapos na gawain. Sumang-ayon ang dalawa at sinubukang umalis sa pamamagitan ng imburnal, ngunit hindi nagtagal ay nakaharap nila ang isang napakalaking zombie. Dahil dito ay hinimok ni Chloe ang kanyang kapatid na tumakbo habang siya ay nananatili sa likuran upang labanan ang nilalang. Binaril niya ng 3 beses ang zombie, ngunit hindi pa rin ito namatay at sinunggaban siya. Tumakbo palayo ang natarantang babae, at maswerteng nakahanap ng flamethrower na ginamit niya para tuluyang patayin ang halimaw. Hindi nagtagal, muling nakasama ni Chloe sina Boyce at Rosenfeld na nagligtas kay Paul at nakikipaglaban sa mga sundalong Nazi. Samantala, narating ni Ford ang radio tower kung saan sa wakas ay na-install na niya ang bomba kasama ang timer. Ngunit nang lumingon siya, laking gulat niya nang makita niya si Waffner na naging isang katakot-takot na nilalang. Ang Nazi na nagbagong anyo sa isang napakalakas na halimaw ay sinira ang bomba at sinimulang brutal na bugbugin si Ford. Samantala, nakatagpo ni Boyce si Dr. Smith na sumubok na barilin siya sa ulo. Naiwasan ni Boyce ang putok, pagkatapos ay nagkaroon ng matinding away ang dalawa. Sa huli, nang ibabaw ang lakas ni Boyce at pinatay ang doktor sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya ng sarili nitong scalpel. Sa ibang lugar, kinaladkad ni Waffner si Ford sa lab kung saan ibinitin siya nito sa pamamagitan ng kawit at sinimulang pahirapan siya bilang paghihiganti para sa ginawa niya sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Boyce sa silid at nagsimulang paputukan ng maraming beses ang malahalimaw na Waffner, ngunit wala itong epekto. Naglaban ang dalawa kung saan nagawang palayain ni Ford ang kanyang sarili at tinurukan ang sarili ng serum na naging isang napakalakas na sundalo. Habang malapit nang tapusin ni Waffner si Boyce, pumagitna si Ford at naglaban ang dalawa. Napagtanto ni Ford na hindi niya kayang talunin si Waffner sa pamamagitan ng puwersa ng nag-iisa, kaya't pinagulong niya ang isang tangke ng oxygen sa tabi nito. Bago maintindihan ni Waffner kung ano ang nangyayari, binaril ni Boyce ang tangke na nagdulot ng napakalaking pagsabog na nagpalipad sa Nazi sa isang tar pit. Sinamantala ng mga sundalo ang kaguluhan upang umatras, ngunit ginulat ni Ford si Boyce sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya at ikinulong ang sarili sa loob ng lab. Nang makita ito, nagmakaawa sa kanya ang nag-aalalang Boyce na buksan ang gate, ngunit tumanggi si Ford at inutusan si Boyce na iwan siya, iset ang bomba sa radio tower at sirain ang buong lugar. Ito ay dahil sa palagay niya ang serum ay dapat sirain at kahit na ang mga Amerikano ay hindi dapat makuha ito. Nag-aalangan si Boyce sa una, ngunit pagkatapos ng maraming pagkumbinsi, sa wakas ay sumang-ayon siya at lumayo na masyadong malungkot. Samantala, ang mga patay na sundalo sa lab ay nagsimulang bumangon isa-isa at muling tumayo si Waffner, handang lumaban. Ngunit hindi nagtagal, itinakda ni Ford ang ilang mga bomba at pinasabog ang lab, pinatay ang kanyang sarili, si Waffner, at lahat ng mga zombie sa loob. Kasabay nito, nakarating si Boyce sa radio tower at itinakda ang bomba bago tumakas sa compound. Muli siyang sumama sa iba sa labas habang tuluyang gumuho ang simbahan sa likuran niya. Di nagtagal pagkatapos, inanunsyo ng radyo na ang pagsalakay sa D-Day ay natapos sa isang tiyak na tagumpay para sa mga kaalyado. Sa huling eksena, nagulat si Boyce sa kanyang sarhento at pinarangalan si Ford para sa matapang na desisyon na magtanim ng mga bomba sa loob ng simbahan na hinangaan ng opisyal. Pagkatapos ay tinanong siya ng sarhento tungkol sa mga bali-balita na may underground lab sa ilalim ng simbahan at kung totoo ang mga ito, ngunit nagsinungaling si Boyce, iginiit na wala siyang nakita doon maliban sa istasyon ng radyo na pinaniwalaan ng sarhento. Nagtapos ang pelikula habang ipinaalam sa kanya ng sarhento na itatalaga sila sa ibang lugar sa halip na umuwi, na nagpapahiwatig na hindi pa natatapos ang pangamba. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo.
Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood!